Hanggang saan ang kaya niyong ipaglaban ang pag-ibig? Ako hanggang sa kaya ko at titigil ako kapag nakita ko na hindi ko na nire-respeto sarili ko. Hindi ko na nare-respeto yung sarili ko, hindi ko napapakinggan yung sarili kong boses until nung na-feel ko na I'm drowning. And then, ang hirap kasi, ang hirap kumawala sa routine at na, anong tawag? Nakasanayan. Yeah, Kasi nakasanayan. nasanay ka na. Ang hirap lumitaw. Correct. People pleaser ka. Tapos, nandun ka pa sa ayaw mo makasakit dahil you don't wanna be different. Tapos, may barkada or may mga set of friends ka pa na sunod ka lang ng sunod. You can get lost. Yes. I like your word. Nalunod ako. I was Yes. drowning. Na-feel ko yon. It was just recent, parang 2 years ago lang. And sarili mo lang yung makakatulong sa'yo. Yung realization na yun, Yes. Thea, ikaw ang nakarealize na, teka muna, hindi na ito tama. Yes, kasi nakaka-feel ako, ina-anxiety ako. Pagkagising pa lang, may palpitations ako na-feel. Tinry ko pang pumunta sa Tagaytay for a wellness overnight staycation para lang sa sarili ko. Tapos yun nga, na-realize ko na I'm always doing things for others. Yeah. Bakit di ko naman tulungan yung sarili ko and step up and say no? Pero pagdating sa relasyon, anong pagkakataon ang masasabi mong, teka muna, hindi ko na nire-respeto ang sarili ko? Kapag hinahayaan mo yung tao na, yung kapartner mo, pag hinahayaan mo yung kapartner mo na may nasasabing mga salita na hindi pala okay sa'yo, isa yun sa mga hindi pagrespeto sa sarili mo. Kasi tinatanggap mo siya, nasasaktan ka, and yet, hindi ka lumalaban for yourself. I'm learning. And you have to express it. Yes. You have to let your partner, you have to let your girlfriend, boyfriend know Yes. that what you're saying is not okay. Yes. And it can be said better. Yes. And I would safely assume na hindi ka magto-tolerate ng physical harm. Ah, yes, of course. Diba? I think that's non-nego. Kasi you're talking about words. Pero hindi ko sinasabi na less painful po ang salita. Minsan, hindi minsan, masakit ang salita. Masakit ang saktan ka physically. Yes. But these are non-negotiable para sa'yo. Hanggang saan mo kaya ipaglaban ang pag-ibig? Kanina napag-usapan namin kasi ni Thea, yung basta, ang sabi ni Thea, alam mo na hindi ka na nire-respeto. Ayoko na. Ikaw? Sa akin naman, pag yung like toxic na talaga yung relationship. Or What is toxic for you? Sa akin, yung toxic, yung partner yung hindi nire-respeto, and isa pa dun yung parang wala nang time sa'yo. And parang mas gusto niya gawin yung mga gusto niyang gawin, and Not necessarily bangayan ng bangayan, ha? Ito yung walang oras sa'yo. walang oras na sa'yo. Yun naman sa'yo ang toxic. Toxic. Sino ang mga pinakamalalaking kontrabida sa inyong mga relasyon? Communication Yun. ang kontrabida. Bakit, Thea? In any form of relationship naman po talaga, mahirap talaga ang communication. Kasi, syempre, you're dealing with another person na iba yung ugali, iba kung paano sila lumaki. So, halimbawa ako, someone who's in this industry na ma-vocal sa expressions ko, sa mga emotions ko, and then you meet someone na hindi ganun yung kinalakihan, ang hirap kasi mafe-feel mo na parang hindi ako tinotrust, then mag-overthink ka na and everything. So, I think sa kahit anong relasyon, kailangan talaga na matutunan yung proper communication. Ikaw, Jay? Sa akin, siguro yung kontrabida sa relationship. Anong pangalan? Ano? Hindi, joke. Wala pa dito. Siguro yung mga nakapaligid din. Siguro mga like, kasi syempre, Mga nakapaligid na ayaw ka? na di lang ayaw or mga temptations, mga ganun like that. Okay. So, syempre, kailangan sa isang relationship, kailangan yung honesty, loyalty, and syempre yung trust. And love. And love.